Umaga po sa ating lahat mga kapatid at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod na si Brother Rafael, maghahatid po sa inyo ng isang makabuluhang talakayan patungkol po sa pananampalatayang Katoliko. So ngayon mga kapatid ay tatalakayin natin itong mga fake devotions. So ano ba itong mga dinidebosyon natin, Pero actually ito po ay peke, Like for example, itong Santo Niño, Marami pong klaseng Santo Niño, pero ano po ba ang turo ng ating simbahan, At ano ba ang mga Santo Niño na kailangan natin na ayon na turo sa na inline sa turo ng ating simbahan, Marami pong mga Santo Niño ngayon mga kapatid na nagsusulputan na hindi naman ito yung approve ng ating simbahan. Like for example, itong Santo Niño de la Suerte, Santo Niño de la Pera, Marami po 'yan, nagsusulputan po 'yan, At ito po ay ibinibenta, nilalako lang po sa labas, At ito ay inaalok sa atin, Ito pa nga ay hulugan, So mag-ingat po tayo sa mga ganun po na mga Santo Niño, At ito po ay isa sa mga paraan ng demonyo po na maka-penetrate sa ating buhay. Shout out po sa lahat po ng nanonood sa ating live ngayon, Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating live, Particularly sa ating mga kaibigan, mga kapatid natin, kapanampalataya, na mga Katoliko. At bago po natin buksan, ang ating talakayan ay buksan muna natin po ito sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So magandang gabi po, Magandang gabi kay Sister Irene, Banaag, Magandang gabi diyan sa inyo, sis. Magandang gabi sa ating kapatid na si Brother Louis J, isang dakila ding depensor ng ating simbahan, So ngayon mga kapatid ay ipapaliwanag namin sa inyo or ipapaliwanag ko sa inyo yung itong mga devotion natin sa ano ba talaga ang Santo Niño na approve ng ating simbahan, Dahil marami pong mga napeke, Actually, meron na po ding mga rosaryo na kumakalat na po sa atin sa ating paligid, Na ipinapakalat din, ng mga kulto siguro ito, Ito po ay ang mga demonic rosary, So ganyan po katuso ang demonyo mga kapatid dahil ginagamit niya po yung secret images ng ating simbahan upang makahimasok sa ating buhay, Dahil ito po yung paraan or doorway nila para makahimasok sa ating buhay, Akala natin ay walang epekto sa atin, Para bagang sa isang tubig na malinaw, parang nilagyan mo yun ng marumi, na kunting maruming laway, So yun po ay na-contaminated, So ganun po ang paraan ng demonyo para makapasok sa atin, At isa sa mga extraordinary attack ng demonyo sa atin ay ito po yung tinatawag natin na infestation, At marami ding paraan. Like for example, yung mga curse music, Isa din po sa mga way yan po, paraan nila, ma-imagine nyo po pag nakikinig kayo ng mga rock metals na mga music, mga musika na inialay na po nila sa demonyo, They are what we call this according kay Father Sikia, pag nakikinig ka sa music na ito,
you try to ma-imagine mo yung lahat ng merong mga hinanakit o mga hatred na mapapasok sa emotion mo, no? So since ang kanta po na yan, no, rock metals, at napansin ko rin po itong kanta ni Sam Smith na Unholy, no? So ito po ay parang curse, no? Dahil marami pong kumanta niyan na singer, like for example, ito si Gigi Dilana, ay nagkaroon siya ng sakit, no? So yan po ay mga curse na music, no? Mag-ingat po tayo always sa ating mga pinapakinggan, pinapanood, no? At tinatanggap na mga gamit, no? Dahil hindi natin alam, mga kapatid, yung tinatanggap na pala nating gamit ay infested pala yon, no? So yan po ang way ng demonyo sa atin upang makapenetrate siya sa buhay natin, no? Like for example po yung mga Santo Niño de la Suerte, no? De la Pera, no? Yan po ay isa sa mga inaano ng ating mga exorcist priest, no? Na sana ay maging aware tayo, no? Tayong mga mananampalatayang Katoliko, maging aware tayo, no? At kanina po ang hapon, nag-ikot-ikot kami doon sa simbahan at marami pa rin pong nagtitinda noon, no? So yung mga Katoliko na hindi alam ito, posible pong makabili sila nito, no? At kahapon lang din po at marami pong nag-surrender dito sa amin. Oh, yes bro, no? So shout out diyan kay Sister Cassandra. Papasukin natin to sila, no? Para papasukin natin para ka-share din, no? Sila ng mga experience nila dito. Bakit hindi nakuha si Sister Cassandra? Yun po, for kids. Later I'm preparing po. Okay sis, no? So kuyawa di ay anang rock music bro, no? Oh, yan bro, no? Isa yan sa mga paraan ng demonyo, no? Na mababasa natin yan sa libro ni Father Sikia, no? Na ang rock music, like for example, yung mga death metal rock, no? Mga death metal, mga yung mga lyrics, kung papakinggan nyo po yung lyrics noon, ay puro sa demonyo, no? At praising with demons, no? So ganyan po katuso din ang demonyo mga kapatid. Kaya careful po tayo sa mga pinapakinggan natin. Bakit nawala si Juan? Bakit nawala si sis? Oh, yun po mga kapatid. So, okay, nandiyan na si sister, no? Cassandra, no? Okay, magandang gabi dyan, sister, no? No. At pwede mong ma-share sa iyo. It's more. Wala lang kuan sis. My sounds? Man, di man nagkuan. Hold on. I-close ko sa... Sige daw. So, si sister Cassandra, magsishare yan siya ng experience kung bakit daw di ako sa gawas bro, galaroy-laroy ko while listening. Puhon na lang kumusulod sa imo live. Sige bro Luigi, no? Ikaw na to sila, invite na to sila para ma-experience or ma-share po nila ang ilang ma-experience dire sa atong live, no? Mahitungod aning mga secret images and mga pampaswerte na mga images, no? So kadaghanan ka nato mga kaigsunan, wala masayod sa epekto niining mga pampaswerte, no? Mga lucky charms, kumbaga, no? So mao na mga gusto, no? Na or mga kuan nila nga kung nakabaton ta niining mga imahiya, no?
naa sa ato mo panig sa ato ang swerte, ang dagan sa panahon, no? Pero wala na sila magsalig sa gitawag natog ang kabubuton sa Dios, no? Sayod kita makaigsunan nga kita binuhat kita sa Dios, no? Pero wa ta masayod nga dili nato angay idepende ang atong kinabuhi diha sa mga binuhat ra pod or gibuhat sa tao, no? Like for example, yung Lucky Charms. Hindi naman po paniniwala ng Katoliko yan, no? Dahil ang Katoliko po, according sa ating professions of faith, no? Like Apostles' Creed, no? We believe in one God, the Father Almighty, no? Ang Diyos lang po ang lahat, no? Siya lang po ang sources ng lahat ng pangangailangan natin, no? Grace, lahat po, no? Ng pangangailangan natin, ang Diyos. At wala pong wala po tayong dapat idepende, no? Sa mga imahe, like for example itong mga Lucky Charms, no? Marami na pong nag-surrender sa amin kahapon, no? Mga Lucky Charms, no? Nakita namin sa bahay. Bakit? Ang epekto pala po nito, mga kapatid, kung hindi po natin isurrender ito, mga kapatid, akala lang natin ito ay walang epekto sa buhay natin, no? So, maliit lang siya, pero nakakayanig, no? It might because sa ating hindi pagkakaunawaan, maaring sa ating pamilya, within our family, no? Ay mag-away-away tayo, no? Yan po ang mga doorway ng evil spirit, no? Kaya maka-atake sila sa atin, like obsession, oppression, no? And ang malala ay ang possession, no? So yan po ang mga way ng demonyo sa atin para makapasok sila sa atin, no? So marami ang nag-surrender sa amin at nung nagkatikais kami doon, nag-explain kami, particularly itong mga pampaswerte, no? At ang mga Santo Niño de la Suerte pala, mga kapatid, no? Mag-ingat po tayo sa mga Santo Niño sa ating bahay, no? Na akala natin ay ito pala ay tunay na Santo Niño, pero peke pala ito na Santo Niño at hindi po approved ng ating simbahan. Ang approved po na Santo Niño, mga kapatid, ng ating simbahan, yung may hawak po na globe at pula, no? Yung Santo Niño Praga at yung sa Santo Niño ng Cebu, no? Sa Sinulog. Yun po, hindi po yung Santo Niño na may hawak na basket at may mga pera. Dan po ay Santo Niño de la Suerte, no? So yun po ang mga sinurrender sa amin kahapon. Marami pong nag-surrender. At bago nyo po isurrender, mga kapatid, since kayo po ang may-ari niyan, isinurrender yan at i-deliverance, under deliverance, at tanggalan po ng laman yan, no? Dahil infested po yan, so tanggalan ng laman at particular, yung may-ari dapat mag-renounce noon. I-renounce po niya na nakakuhaan siya noon dahil that is kuhaan yan. Kasalanan po yan sa first commandments ng Diyos, no? Na tayo ay nagdepende na po sa mga imaheng ito, no? At wala na po sa Diyos, no? Nilagay natin ang ating swerte doon sa imahe, hindi na po natin recognize ang Diyos, no? That's why contrary siya sa first commandments ng Diyos, no? So habang hinihintay natin si Sister Cassandra, kung ready na siya, ay mag-testimony siya particular sa itong mga Lucky Charms, kung bakit daw tayo na-attract, no? So, sis, ready ka na ba, sis? Give me 5 minutes. 30 seconds. 5 minutes daw. Dahil busy pa siguro to. Sige, sis. Maghintay lang kami, ha? Okay, bye. So, there are some rings, jewelries design, no, which are also products of occult inspired. I had surrendered on 10 years ago. I will take a pic of those designs. Okay, says Delia Rimata Elmido, no? So marami daw po siyang tinatawag natin na jewelry, no? Yung mga crystal natin, akala natin pampalamuti lang pala yan sa ating buhay. Pero sige, papasukin natin si Bro Jumel. Si Bro Jumel, kung para may ma-share din si Bro Jumel dito sa ating live.
no? Akala natin yung mga jewelry, mga palumuti sa ating like bracelet, no? Akala natin ito pa ay nakaka-attract, no? Ito ba ay nakaka-attract daw ng wala daw mawala sa atin sapagkat kung naniniwala tayo sa mga ganon, no? Meron pong mawala mga kapatid, malaki po ang mawala, no? Ang mawawala po sa atin ay ang pananampalataya natin sa Diyos, no? Na dapat nakatuon tayo, ang maging sentro ng ating pananampalataya ay ang Diyos. No? So, hindi pwedeng nakasentro lang tayo sa mga crystals, mga jewelries, no? Na pampaswerte, no? Basta intention ng tao na ito ay pagpaswerte, no? Ay hindi talaga, contrary ito sa first commandments ng Diyos. So, magandang gabi dyan kay Brother Jumel. Bro, anong masasabi mo bro sa mga ganito pong mga devotion bro or mga paniniwala ng mga itong lucky charms? Sa ngayon bro, nung mayroon tayong natutunan bilang Katoliko, kasi bro, hindi natin masisisi yung mga kapwa Katoliko natin na mga kapatid, katulad ko kaya noon nagkuhan din ako ng mga occultism nung una. Kaya nung una ako, nung bata ako, pag magbe-birthday nga ako, di ba, mag-cross ako ng dugo sa padugo-dugo. Accept ko naman yan, bro. Pero kaya nga nung nakaraang buwan, kinumpisal ko na yan sa aming kaparian dito sa Cagayan. Kasi malaking pasalamat natin sa ministry ng ating mahal na mga kaparian na lalong-lalo na kay Father Darwin, no? Marami tayong natutunan sa kanyang ministry. Kaya marami palang mga devotion bro na ay bawal pala sa ating simbahan at malaking kawalan sa ating bilang isang Katoliko. Kasi bro, bilang Katoliko, bilang tunay na Kristiyano, dapat bro na tayo po ay ang ating paniniwala sa spiritual dapat nakasalalay po sa teaching ng ating simbahan. Dapat wala po tayong aadapin na mga devotion na hindi para itinuturo ng simbahan, bro. Di ba, bro? Yes. So, salamat, Brother Jumel, no? So, narinig niyo po yung sabi ni Brother Jumel. Kahit ako din po, nung una, hindi pa natin nasumpungan ang katotohanan at aral talaga ng simbahan, mga kapatid. Kami din po dati ay ugali na po namin sa aming pamilya na lumapit din sa mga albularyo, no? At meron ngang mga instances na nakakuha tayo ng mga itong tinatawag na mga amulets, mga habak, no? So sa pagdaan ng panahon, no, ay na-realize natin, mga kapatid, ito pala ay maling aral, no? Kaya magtaka tayo, mga kapatid, kahit na kuwan tayo, religious tayo, religyoso tayo na pagkatao, pero ang grasya ng Diyos ay hindi natin malasahan, hindi natin ma-feel, no? Because sa atin din ginagawa, no? Itong tinatawag natin na mga superstitious belief at itong mga occult practices, no? So si Sister Cassandra ikuha natin, no, dahil meron siyang i-share daw about itong mga lucky charms, kung bakit daw tayo na-attract nito, no? So sis, ready ka na ba, sis? Yes. Okay. Shout out din pala kay Sis Reyes Narido, no? Nandyan sa Middle East, ating mga kapatid dyan ng mga depensor din. At salamat din kay Bro Jumel. Isa din tong dakilang bagiting din ng depensor ng ating simbahan, no? So sis, ready ka na ba sa yung testimony ngayon about sa kuan? Yes. Kung bakit kadalasan sa ating mga Katoliko ay na-attract sa mga lucky charms? Naririnig niyo ba ako, bro? Sige sis, marinig niyo ba dyan, bro, Jomel? Hindi ko marinig bro? si sister, hindi ko siya naririnig, bro. Sige daw sis. Oh, ito.
Open cam, mas mabuti siguro sister kung mag-open cam ka. Kung okay lang. Oh, naka-open ka man siya. Naka-open Ay, mo. hindi ko nakikita siya, bro. Sa cellphone na nimo, bro. Ikuha mo daw yung cellphone mo, bro. Naka-open cam man to, bro, sa akin, bro. Ay, sige lang, baka sa signal lang siguro, bro. Sige, Hindi ko sis. nakikita si sister. Okay, salamat kay brother Sister Sis Reyes Narido, no? Watching now sa Middle East. Maraming salamat dyan, sis. At ingat kayo dyan palagi, no? God bless. Ako, bro? Oh, narinig man pero mahina. Sige daw, sis. Mahina lang si sister. Mahina. Inon ko kasi to eh. Ngayon ko lang kasi sige lang. Basta ma-share mo lang yung ano mo ngayon, sis. Kasi pwede ba mag-headphone? Oh, headphone na lang, mag-headphone. Oh, mahina daw, sabi ni Sis Reyes Narido, no? Nakikinig siya sa mga... Ito po ay testimony nila po para maging aware tayo, mga Katoliko, kung bakit tayo naa-attract nito. At hindi natin inaano yung mga risk nito, risk factor, no? Kung ano ba to ang pwedeng mangyari sa atin, the consequences sa pag-acquire natin itong mga pampaswerte na to. Bro, hold on. Mahina yung mahina daw. Headset na lang daw, sis. May headset ka dyan? Dito. Bro, Rafael, tama. Meron pala, bro. Mahina? Kasi bro, kawawa yung mga henerasyon po natin, bro, kung hindi natin itatama ang mga maling paniniwala natin. Kung magpapatuloy tayo, di ba, yung mga anak natin, kawawa sila, bro. Sila yung mapiktuhan, tama, bro. Kasi alam ng mga kaibigan natin, bro, ng mga Katoliko, bro, baka grasya, magiging financial. Hindi ganyan, bro. Ang grasya, bro, ay yung malulusog tayo, di ba? Yung pamilya natin, mga physical fit tayo, isang malaking blessing na yan sa ating Panginoon. Kaya po, bilang Katoliko po, wag tayong adapt ng mga paniniwala na hindi po itinuturo ng ating simbahan. Kaya po, yes, bro, alam mo, bro, nung una, bro, no? Nagtataka lang ako kasi, bro, nung nakatira ko doon sa Bukidnon, bro, i-share ko lang ito, bro. Bakit sige, bro. hindi ako naturuan, bro, ba? Walang ganito bitaw nandito na ako sa Cagayan de Oro. Pasalamat ako dito sa CFD sa Cagayan, no? Marami ako dahil sa kanila natuto ako ng ganito, pero nung sa Bukidnon ako walang talaga nagtuturo paano natin ang bawal at mali, bro, ba? Sa patungkol sa mga ganyan, bro, ba, yung mga lucky charm tulad ng topic natin ngayon. Noon nga nung may anak ako, bro, na isang panganay ko noon, pinasuot ko na yung Punsiras bracelet yan, bro, ba, na color red. Ang malala pa nito, bro, mabibili po yan, bro, sa tabi ng simbahan. Bakit naman po? Dapat sana, no? Dapat sana, bro, no? Hindi dapat yan mabibili sa tapat ng simbahan, no? Bawal kasi, di ba, kaya bro, di ba, maraming magsisimba tapos hindi alam ng mga Katoliko na bawal pala iyan, di ba? Tulad ko noon, hindi ko yan alam na bawal pala yan. Kaya mali, bro, mali talaga, bro. Yun nga, bro, ang kuha natin concern, marami din Katoliko yung sa post ko nag-comment doon. Kung bawal daw, bakit daw ibinibenta doon sa labas ng simbahan, no? So, dapat careful tayo sa words na labas, ha, hindi sa loob, no? Dahil particular sa canon law, according sa canon law 1205, ang loob ng simbahan po ay sagrado, no? So therefore, kung sa loob ng simbahan yan ibinibenta, siyempre ang nasa loob dapat sagrado din ng mga imahe. So bakit pwede sa labas, no? Because wala na po sa vicinity or hindi na po sakop ng simbahan yan. Pero bakit nagtitinda pa rin sila doon? Dahil nga po, alam po natin na kaunti lang po yung mga kaparian natin na may discernment of mystical phenomena, no? Kahit nga yung mga madre po daw na nagtitinda din po daw ng ganyan sa Simala, sa Cebu, no? So dahil hindi nila alam ang risk factor or ang
kahihinatnan, the consequences ng mga ganyan po na mga bagay, no? Dahil kung galing yan po sa occult practices, no? Kung galing po yan sa mga occult practices, siyempre, alam po naman po natin sa 1 Corinto 10:20 ba yon, na kung galing sa mga occult, that is paganism, no? O pagano po na paniniwala. Ang mga pagano na mga paniniwala ay galing po sa demonyo, no? So, Bro, he never po, no? Dahil galing sa demonyo, so that's why ang power na naka-inline doon sa bracelet na yon ay hindi siyempre sa Diyos. Oh. So akala Tama, lang po bro. natin mga kapatid na ito ay nakakapagbigay ng kabutihan sa ating mga anak, no? Sa ating mga apo, no? Pero hindi po, napakalaking risk factor ang consequences po niyan. Maaaring merong tinatawag na opening sa ating buhay ang evil spirits, no? So, ready na ba si Sis Cassandra? Sandra. Sige sis. yes. Sige na, go na sis. Sige sis. Sa'yo na po. Saglit lang to bro ha, kasi nandito na yung alaga ko. Bro, yung, It's the, alam mo ba yun bro, yung sa El Salvador bro, yung, sa Misamis Oriental bro ba? Familiarize ba kayo dyan? Yung dito sa amin sa Misamis Oriental, El Salvador, yung may malaking statue ng, yung Divine Mercy bro. Familiar ba kayo dyan bro? Nung una bro, Divine Mercy. pa-explain muna ako. chat kami. Pa-share muna ako bro, kasi madali. Saglit lang ako. Saglit lang ako kasi nandito na yung Sige sis. Bro, Jumel, kuhaan muna natin yung explanation niya bro ha. Sige sister, go sister. Medyo mahina lang kasi sister Pasensya po. Yeah. Cultural and society. Cultural kasi by culture, di ba? And traditional. Yung traditional by our ancestor, di ba? Pinapasa-pasa yung mga like those lucky charms something. Kasi may mga anting-anting na pinapas by generation to generation. It start with that. For me, my case is I start at palm reading. I know it's a sin because I read books in the Deuteronomy. And then one of my friends opened a tarot card. It was the portal that the darkness eating my whole soul, whole personality. And doon ako nag-umpisa mag-lucky charm. It started with amethyst. Amethyst, all expensive stones. Meron ako niyan. I have 200 collections of stones, but all in the garbage right now. Narinig niyo ba ako, boss? Sige sis. Inano ko na yung headset ko para marinig ka. Sige sis. Okay na sister, okay na sa akin. 200 different kind of stones, like emerald, lahat yan, alam ko yan. Obsidian, jade, I have that kind of stuff. Very expensive stone. I drawn it. It's like mentality na gusto ko talaga siya. When it comes to stone, I'm very addicted that time. Wala talaga ako alam kung paano ko siya malalaman na it is very occult. When tas ayun, dumating na yung oppression, na-oppress na ako, very negative yung thought ko. Tapos a lot of sin. Lahat ng mga sin, I already done it. And then when the worst sin that I did, I saw the devil laughing at me. Tumatawa siya, sabi, you are mine now. I was crying so hard. Tapos wala akong malapitan nun. And then it took me 5 years to realize that thing. Tapos when I saw this in YouTube, the end times, it was natin to si end times, it was about crystals and how you depend yourself on crystals. And then after that, I right away go to confession. And after confession, I have retaliation. The devil don't want me to sleep. It's so hard. And then, for ako ni Father Adams, the Sister of Light, to have deliverance, to find an exorcist, to have a deliverance.
and it took me 3 months before I saw a priest. But I go to church every day. I go to Holy Supper, Holy Hour. I go to the Holy Hour, and that is the start of healing. And I maintain every week to go to confession, every week, every day go to church, and it was good healing after that. And I pray novena to Saint Joseph. Saint Joseph is the most powerful. I pray 3 times novena to Saint Joseph, and wake up one day, I throw all my stone. I throw all my stone, all yung dream catcher. I made the dream catcher. Pero yung kuan sis, yung stone na yon, mga mahal yon. Mahal. Yes, it's so expensive. Amethyst like this for $35. It's a cardinal amethyst, different kind of amethyst. When it may touch my hand, it's like those energies coming out to my body. It's like I feel the peace, but I never feel peace like now. It's different. Yung peace na galing kay God, it's different from the stone. But they give you a little bit peace. So, yung stone na yon nagbibigay ng energy sa iyo. May energy siya na it's opened my third eye, and it was yan kadelikado po, no? It opened yan po kadelikado talaga. When you do a tarot reading, remember it's the portal of all sin. And yan na po ang testimony ni Sister Cassandra po, particular itong I have a retaliation, but I have to protect myself every day. So I go to confession every week, and go to Latin Mass every Sunday. Sometimes Latin Mass, no verse ordo, which is available as long as I go to Mass every day, and then read the Bible. When I have the first retaliation from the devil, I hold my Bible and I carry my rosary in my hands, and I sleep like a baby. It's like... Nasulit pala tayo dito kay Sis Cassandra. Ay, sorry. So, Tagalog sis kay manusblit. Okay lang. Okay lang sis, nakuha man na indihan namin yung kuhan. Yeah. It was too painful. Yung retaliation, if minsan pag nagwo-work ako, there's a lot of negativity, but I had to pray 1,000 Hail Mary for one day. It's for 4 days. 1,000 Hail Marys. Pero ang retaliation noon nandyan pa rin. We are in battle. We are in battle until the end. Battle pa rin. Yeah, hindi mo na-renounce yan sis? Renounce ko na. So na-renounce mo na pala. Yeah, spiritual battle is until the end. Because if you have dapat spiritual battle, hindi kung meron kang mga bakit na-retaliate ka, siguro meron pang mga openings diyan na hindi mo pa na-renounce. Yan ang tandaan mo, baka may openings pa ba? Baka noong bata nagsali ka ng mga occultism din na hindi mo na confession, hindi mo na renounce, no? Yan din ang panglaban ng demonyo para siya makapasok pa rin sa iyo, no? Meron nangyari yan dito sis sa amin. Ito ay kuan din, testimony din ni Kuya Fred galing Jinsan. Na every time na magdeliveran sila, yung kasama nila na sa Divine Mercy ay mag-react, no? I know. Kahit na nag-confess na siya ng kanyang kasalanan, ni-renounce na niya, no? Nag-react pa rin siya, no? At tinanong siya ni Kuya Fred, sinabihan siya na baka meron kang hindi na kumpisal, no? Bro, I don't have reaction. Even in my deliverance from the priest, he closed my third eye. Wala akong reaction. Until now, I do it with... Until now? Wala akong reaction. Okay pala yan. Pero meron kang mga naka-experience ka ngayon ng mga... Bro, balik na lang ko niya ha. Sige. Nandyan na yung amo niya, no? So yun po, nangyari mga kapatid, yung tawag nito mga kapatid na hindi niya na confess kahit isa lang po ng mga occult practices niya.
No, yun pala po mga kapatid, nagre-react pa rin siya kahit nung nagdi-deliveran sila. Yun pala ay meron siyang nakalimutan na hindi na-confess nung bata pa siya, no? Involved siya sa tinatawag natin na spirit of the glass, no? Kaya pag every time na magdeliveran sila, mag-react siya, no? Pero nung na-confess niya po yun, yung kasalanan na yun, particular itong spirit of the glass nila during sa kanyang kabataan, ay nawala na po yung reaction niya sa deliverance prayer. No, ganyan po katuso ang demonyo mga kapatid, na kaya niya pong i-hold ka sa mga kasalanan na hindi mo na-confess kahit na nung bata ka pa. No, dahil nga po ang mga demonyo ay living eternity po sila. No, kahit gaano pa kaluma or kahit gaano pa katagal ang kasalanan na iyong nagawa, ay press na press pa rin yan sa utak nila, no? Sa kanilang kaisipan, no? Yan po, ganyan po sila katuso mga kapatid, no? So, kaya lahat talaga pag nagko-confession tayo, kaya meron tayong sinusulat, no? Isulat natin lahat dahil tuso din ng demonyo pag nandun ka na sa upuan ng confession, makakalimutan mo na yung 4 or 3. Tama bro, tama So, bro, tama. yun din yun, i-disturb ka, no? The master of distraction and kuhan yan siya, deception. So kaya nga, pag nagkukumpisal tayo mga kapatid, ay ililista natin ang lahat ng mga kasalanan natin. Para sure tayo na lahat ng kasalanan natin ay na-confess natin, no? Para pagdating natin sa deliverance ay hindi tayo mag-react, no? So ganyan po ka tuso talaga ang demonyo, no? So ano masasabi mo diyan, bro Jumel? Okay, bro. Kaya nga bro, nung nakaraan nga yung nag-confession ako doon sa simbahan bro. Totoo yan bro, may distraction talaga bro eh. Parang ano ba yun? Parang may kulang eh. Parang ganyan bitaw bro. Ano ba yun na? Parang ganyan ba pero sa awa naman ng Diyos na kasi yung confession namin bro, mayroon ding guide kasi bro eh. Kaya nga yung ano bro, yung nung bata ako bro, nung grade 6 nga ako, nung grade 6 na-invite ako doon sa ano, yung parang hindi ko alam bro, basta bininyagan din ako. Kaya bininyagan din ako ng ano sa kanilang ano ba yun, hindi ko parang religion din yun bro be. Parang religion din yun. Kaya nga kinumpisal ko talaga doon sa pare. Kaya ano, bilang Katoliko bro, dapat po natin talaga bro na ati pong ano, bilang Katoliko dapat at ano ba yung Tagalog yung ano, yung dapat natin talagang tandaan ang mga katuruan no sa simbahan. Turuan natin simbahan. Kasi bro, kaya nga bro, maraming natulungan sa ministry talaga ni Father Darwin bro ba? Marami talaga natulungan sa kanyang mga lecture. Maraming mga tao bro ang buksan ang kaisipan no patungkol sa katuruan nating simbahan. Yung ang tita ko bro, yung tita nagpasalamat ako, nag-share ako noon. Parang kasi bro, yung tita ko bro, nagkuhan talaga siya mga ano, yung albularyo. Hindi pa, yung nakarang buwan pa yon. Nagpasalamat ako kasi nakita niya yung video ni Father Darwin. Tataka nga ako saan ba daw pwede magkumpisal, magkumpisyon siya. Kasi yung last confession niya bro, mga 25 years na talaga bro, hindi siya nakapagkumpisal yung tita ko. Nagtataka ko bakit ka ate yung ante ko eh. Bakit mo yan na ate, tinanong ko siya. Kasi po yung para lang matauhan siya, yung wala nung napanood niya yung live ni Father Darwin. Kasi bro, yung ano bro, parang magulo ang kanilang yung kanilang pagsasama. Ay hindi naman yung magulo ng mas lala, pero yung kunti lang mali sa kanyang anak, parang sigaw talaga ba, parang nasaliban yung ante ko. Demonic one, obsession yun. Yung anak niya. Ano ka sa galit? Yung anak niya rin bro, parang wala na ring mudo yung anak niya kasi pag sigaw yung siya, ay sigaw rin yung anak niya. Isa lang yung anak nila eh. Kaya nga parang na-realize niya na gano'n. Kaya nga nagtatanong, baka bukas magkumpisal na yung tita ko.
Salamat So, talaga no sa kwan, mm, mga kwan na turuan. Sana bro, sana bro, ipag-pray natin yung mga kaparian natin bro, no, nga dapat sana bro, nang ituro nila sa lahat ba, no? Kasi kung ating pong bibilangin bro, yung mga kaparian natin sa Pilipinas, ang dami-dami talaga nila bro. Pero kung sa mm, nakikita natin bro, yung iilan lang sila talaga na nagtuturo ng ganyan bro ba? Diba? Totoo naman yan bro, oh, hindi naman natin yan ano kasi realidad yan eh, di ba? Kaya nga realidad. Mm, bilang ako ngayon 35 years old na ako. Kailan lang ba ako natuto ng ganito, ganyan? mm, 33, di ba? Ang oh, tatagal-tagal. Nung sa Bukidnon ako walang ganyan kasi bro eh. Yung ibang CFD nga, mayroon daw yung yung habak. mm. Oh, May kilala ko. meron talaga, no, ganun. So, dapat talaga maging aware tayo sa turo natin simbahan, no, CFD na particular yan ha. itong mga, no, CFD na yan si bro. FD na yan, ha. So, supposed to be ang si FD, yan na yung manguna talaga sa katikismo, no? Nandyan na yung mga katikism, no? Pero meron pa ring mga occult practices pa rin, no? So sabi ni Sis Reyes Narido, this year daw nag-visit sila sa Simala, ang binibenta na lang daw doon ay holy oil, relic, and Mary bracelet at rosary na lang ang tinda nila. So Bro, maraming mali. salamat kung gano'n, no? So Bro, hindi na po. mali Oh, yan bro ha. Mali po yan bro, yung kung na-bless yung oil, bawal na yan ibinta bro kasi oh. magkakaroon po yan sa sacrilege bro. So, ayan po ay sa katuruan ng simbahan natin sa CCC 2121. Yan po ay ang simony, no? Ito po ang sabi ng CCC, simony is defined as the buying or selling of spiritual things, no? So yan po ay nababatay diyan sa Acts chapter 8, 9, 24, no? Nung bininta ni Ananias, no? Na hindi binigay sa simbahan, no? So ang nangyari noon ay namatay, no? So dito sa CCC 21, kaya ni-refer ang pangalan na yan kay Simon. Si Simon pala. Rather, hindi pala sa Ananias. Si Simon, no? Kaya ni-refer po ang pangalan na yan kay Simon, yung simony, no? CCC 2121, no? Bro, Nandito bro, yung bro. bro, may tanong ako bro ba? Kasi bro, yung mga bro, yung mga yung ano ba yun, yung mga kamag-anak ko, kamag-anak ko sa Tagalog. Oh. Kasi bro, pag sabi nung namatay yung yung pinsan ata yung ng papa ko, sabi ng mama ko, huwag kayong kakain ng manok kasi bawal yan. Sabi ng mama ko. Pero sa akin bilang Katoliko, paano naman yan parang yung mama ko kung nakikinig yung mama ko. Belief. Ganyan mo ba? Huwag daw kakain ng manok, huwag daw kakain ng yung gulay basahin na natin, bro. kanamunggay. Bro, basahin natin sa CCC, no? Kung ano yung superstition. Dito sa CCC 2111. Kalakip lang yan dito eh. Kung basahin natin to, superstition, ayon dito, is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer through God. Kaya maapektuhan talaga ang worship natin sa mismo sa Diyos, no? Kaya kung may paniniwala tayo na dapat hindi ka kakain ng manok, no? Dapat hindi ka maligo dahil may burol ang natin, baka dapat hindi ka maglinis dahil baka maraming tawag nito, mamatay sa pamilya natin. Yan po yung paniniwala nila. Hindi po yan naaayon sa paniniwala natin mga Katoliko. Yan po ay tinatawag na superstitious belief. Kaya nga bro ba, kung tunay tayong Kristiyanos, kung tunay tayong napaloob o napabilang po sa tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoon, dapat huwag nating dagdagan yung mga katuruan na hindi naman itinuturo ng simbahan. Di ba? Kaya nga bro. Kaya nga, ito yan, mabasa natin yan sa... Sige bro. Yung mama ko bro. Patuloy, bro. Mama ko bro. Yung mama ko, sabi niya, huwag niyo kay kain pag uwi na sa Bukidnon. Pagsakay ng bus, pag uwi niya, nagkumain talaga kami ng manok. Hindi kami naniniwala eh.
O kaya bawal ano naman kalalaman ng manok yung tao bro. Kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, siya lang nakakaalam, di ba? Pag tayo na nalangin. Kaya di ba sa Bisaya ba matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta o man sa langit, di ba bro? Sa Bisaya ba? Kung sa atin bro, tanggapin natin kung ano po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Di ba? Yun. Hindi natin yung paniniwala natin na ay namatay yun kasi kumain yun ng manok, ay kumain yun ng ano yung gulay. Oo. Oh. Yung misis ko nga Nagluto daw na malunggay bro, mamatay daw lahat. Kung Okay. sa Bisaya pa, malaros daw lahat. Oo, halos daw, di ba? Kaya nga, no? Kaya nga, Juan. Nandyan pala sa bro, 2011 yan pala sa CCC natin, bro. Oh, 21:11. 21. Tapos yung Simony, ito ay 21:21. Basahin natin sa talata ni San Mateo, dito sa sulat ni San Mateo, sa particular itong superstition, no? Mateo 23:16-22. Ano ang sabi ni Kristo dito, mga kapatid? Kawawa kayong mga bulag na taga-akay, sinasabi ninyong walang bisa kung sa templo nanunumpa, pero may bisa kung sa ginto ng templo. Ang mga bulag at baliw, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto sa templo o ang templong nagpabanal sa gintong ito? Ang sabi ninyo walang bisa kung ang sa altar manunumpa, pero may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat na narito nanunumpa. Ang sino mang sumusumpa sa templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa templo. Ang sino mang manunumpa sa ngalan ng langit ay sa trono ng Diyos ay nakaupo rito na nanunumpa, no? So yan po ang sabi sa ating sa sulat ni San Mateo, particular nitong panunumpa natin. Tayo po bilang Katoliko, 'di ba, may Apostles' Creed tayo, bro, 'di ba, bro? Tama. We believe in God, no? The Father Almighty, Creator of heaven and earth. Bakit meron pa rin tayong mga paniniwala na pag namatayan tayo, wag tayong maligo, no? Baka tayo ay susunod sa mga namatay, no? At wag daw tayong matulog, no? Dahil daw babangon ang patay, no? So yan po ay contrary sa sinasaad, no? Yan po ay contrary sa tinatawag natin na first commandments ng Diyos, na you shall have no other gods before me. Bakit? Dahil naniniwala lang tayo doon sa mga paniniwalang hindi naayon sa Diyos. Yan po, akala natin walang maapekto, pero malaki pong epekto yan, mga kapatid. No? Ang superstitious belief, yan po ay parang hadlang, no? Inaharangan niya po ang grasya na kuan sa atin ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa atin, no? Because of the superstitious belief, no? Naalala niyo po ba yung mga Israelita? Although they are chosen people of God, pero bakit po marami silang mga hirap na pinagdaanan at ang iba sa kanila po ay nangamatay, no? Because dahil sa kanilang mga paniniwala na na-adapt nila doon sa Ehipto, sa mga Egyptians, no? Naniniwala sila sa mga marami silang mga superstitious belief. That's why ang grasya na ibibigay sana ng Diyos sa kanila ay hindi nila ma-feel because of the superstitious belief na kanilang pinapaniwalaan. Hindi na sila naniniwala directly sa God, no? So ganun po ang epekto nun, mga kapatid. Akala lang po natin walang mawawala, pero malaki po ang nawawala sa atin, mga kapatid, no? So shout out diyan kay paring James Lucero, no? Kay Sister Cassandra, after all those bad things, sabi niya, happen, I'm been blessed, bro. No, yun nga, no? Itong mga testimony ni Sister Cassandra, particular itong mga
lucky charms, no? Mga mamahalin pa ng mga kristal, no? So nagkokolekta siya, pero tingnan mo yung nangyari sa kanya, no? Akala lang natin walang epekto 'yon, pero nagbibigay 'yon ng negativity, no? Akala natin mabuti ang aura na ibibigay sa atin, pero negative pala na aura na nakakuan sa kanya, penetrate sa kanya. So ganyan po ang consequences natin mga kapatid kung tayo ay naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi naman naaayon sa turo ng ating simbahan, no? So kaya tayo dapat ay maging mapagmatyag, no? Dapat suriin natin kung ito ba ay tunay na turo ng ating simbahan, no? Like itong mga sacramentals, no? So sabi ni Sister Cassandra, almost $500. Kalain mo yan mga kapatid. $500 po ang nagasto po niya sa kristal na kanyang kinukolekta. Times No? 40. So gaano Pang po? ano yan bro? Times 50. 20,000. Di. Oh. 20,000 na yan. So ganun po ang kalaking halaga, no? Kung yung halaga na po na yan ay bigay natin sa mga mahirap, pakain natin ng bigas, no? So Bro, marami pong Rafael. mabubusog sana, no? meron paging paniniwala bro, yung pupunta ng sementeryo tapos paglabas maggagawa ka ng parang yung apoy ba na may usok. Tapos pag lalabas sa sementeryo doon parang Kung sa Bisaya pa bro, palina. palina mo na nga. Kaya nga bro nga, yun isa rin yan tinigil ko yan. Tapos yung pagaling ka sa may burol tapos nagpunta ka doon. Nung una, sabi yung asawa ko, paglagay ka ng abo dito kasi tatapakan ko yan. Diyan ako tatapakan ko bro ba, bago ako papasok sa bahay. Pero yun yung mga ngayon, may mga paniniwala natin. Yan yung paniniwala natin, no? No, yan pagtapos punta tayo ng sementeryo, lahat daw ng mga, like for example, itong pagkain dapat iiwan daw doon, no? No, which is wrong naman dahil nga po kung ang pagkain, no, grasya yan bigay ng Diyos yan. Bakit natin iiwan? Sayangin lang natin yung grasya ng Diyos, no? Mali po ang mga paniniwalang ganyan, mga kapatid. Dapat i-correct natin ang ating mga paniniwala. Hindi po paniniwalang Kristiyano yan, no? So sabi ni Sister Cassandra, after renouncing all double blessing ni God, no? So yun po, dapat mag-renounce tayo kung meron tayong mga occult practices na ginagawa, no? At sabi naman ni Brother James, why mawala kung motuo lagi na words. Yan ang mga rason nila, no? Mga argumento talaga nila yan. Tanan di ay pwede mawala, pati kinabuhi, kay ang sakit-sakit, aning mga hatag, aning occult practices. So, isa sa mga rason bro, mga argumento nila bro, nung pinost ko po yung buyag-buyag bracelet. Sabi nila, ito na po yung nakasanayan namin, no, sa panahon pa ng mga lolo't lola ko hanggang ngayon, no? Wala namang nangyari sa amin, no? So bakit namin kayo paniniwalaan, no? Yung sabi nila. Katolik yan mo, Katolik yan sila. Katoliko sila bro, mga Katoliko. No? Tinatanong ko sila kung Katoliko ba sila Protestante, pero sabi nila Katoliko daw sila. Pero Katoliko kuan lang, sa pangalan lang po. Yan po ay tinatawag natin ng mga nominal Katolik, no? Sa pangalan na Katoliko pero hindi alam ang turo ng ating simbahan, no? Dahil hindi nila alam na yan pala ay tinatawag natin na okultismo, no? So ganun po, no, mga kapatid, ang mga aral na ating na-inherit sa panahon pa ng ating mga lolo't lola, pero hindi natin alam pala na mali na pala iyon, hindi pala turo ng simbahan yon, no? So, kaya bro, hindi natin yan maiiwasan bro, kasi bro, huwag natin kalimutan bro, yung Christianity dito sa Pilipinas bro, dumating lang 1521, diba? 15th century lang dito nakarating ang Christianity. Before pa dumating ang mga Kristiyanos, mayroon na talagang mga ninuno natin na ang kanilang practices ay occultism talaga. Yung paganismo. Paganismo, yung Arianism.
naniniwala sa mga Kahit bato. nga si andito. Kuan daw bro, si Magellan ay meron yung anting-anting. Sila, dahil akalain mo, baril at saka itak, no? Na nalo pa sila Magellan sa, sila Lapu-Lapu pala, no? Mm. Lapu-Lapu pala bro. Mm. Kasi bro, sa ating pagkaintindi dito bro, bakit po malaking kawalan kung tayo maniniwala sa occultism bro? Kasi bro, unang-una bro, yung occultism bro, hindi yan, alam natin yan na hindi yan katuruan ng simbahan at hindi yan katuruan ni Kristo. Kaya pag tayo po susunod sa hindi katuruan ng simbahan at ni Kristo, saan ba yan natin, sino ba ang ating sinusunod sa katuruang hindi naman galing sa simbahan? Di ba? Walang iba kundi sa kalaban talaga yan. Kaya Kalaban. po, bilang isang tunay na Kristiyano at tunay na Katoliko, iwasan po nating mag-adapt ng mga katuruan na hindi talaga turo sa simbahan sapagkat pag tayo po ay sa pagiging spiritual sa ating bilang Kristiyano bro, tulad ng mga occultism, mga ano ba yan, di ba, yung mga lucky charm na yan, yung feng shui, yun, yung mga katuruan na yan bro. Dahil alam po natin na hindi yan katuruan ng ating simbahan, ay wala ng ibang sinong pakanan yan. Kung sinong naglinlang sa mga taon dyan, kundi ang demonyo talaga. Kaya bilang Katoliko, pasalamat kami sa iyo bro Rafael kasi sa ginawa po nating live natin ngayon, no? Sana po maraming Katoliko ang matututo at kahit pa mayroon din tayong maambag sa kanila. Ating ma-share ang ating nalalaman kahit konti-konti lang, no? Dahil malaking impact sa buhay talaga pag tayo po ay makikinig o maniniwala sa turo ng kalaban ng ating simbahan. Kalaban, yung katuruan ng mga superstitious belief, mga occultism bro, tandaan po natin yan ha, hindi yan turo ng simbahan. Kung hindi po yan turo ng simbahan, turo yan ng kalaban ng simbahan. Yan lang siguro aking sharing bro sa iyo bro. Sige bro, maraming salamat bro Jomel no, sa iyong sharing ngayon, particular sa mga paniniwala natin na hindi naman iayon sa turo ng ating simbahan. At shout out natin si Brother Edwin Dave Kalamba Arat, no? Sabi niya po, pag bumisita ng patay, hindi na pwede pumunta sa iba. Pag sabay na araw o gabi, hindi daw pwede sabayon o bisita. So yan po ay mga superstitious belief, no? Hindi po turo ng simbahan yan. Pag bumisita ka ba sa, kunyari, may naglamay doon na kabila, bumisita ka sa, bakit yung mga PSL namin dito, no? Maraming mga patay yung pinupuntahan. Namatay ba yung mga ano na? Hindi naman, di ba? So yan po ay mga superstitious belief, no? Marami kaming service din ng mga patay, no? Halos araw kaming nagsiservice. Marami pa nga mga funeral homes nung pinupuntahan namin dito, pero bakit hindi naman ano, no? Yun po ay paniniwala ng ating mga ninuno natin, no, na namana natin, no, pero hindi yan ayon, no, sa turo ng ating simbahan. At balikan natin yung sabi ni bro Jomel, no, na sino pa ba, no, ang yung katuruan ng ganyan, no, pwede bang connive, no, or pwede bang magsalo, no, ang katuruan ni Kristo at ni Satanas, no? Ayon kay San Pablo, mga kapatid, dito sa 2 Corintos 6:14, sabi dito, huwag kayong makipagtipon sa mga di mananampalataya. Pwede bang makisali ang kalikuan sa katwiran? Pwede bang makipag-isa ang liwanag sa kadiliman? Pwede bang magkatugma si Kristo at si Satanas? No? Yun po ang sabi ni San Pablo. At paano magkakasundo ang sumasampalataya at ang hindi? Yun po yung sabi ni San Pablo, mga kapatid, no? Kaya malinaw mga kapatid na hindi pwedeng maghalo or magkatugma ang turo ni Kristo at ni Satanas. Kung hindi natin sundin ang katuruan ng ating simbahan, since ang simbahan ay ang katawan ni Kristo, therefore ang turo na inyong tinanggap ay hindi kay Kristo, so yan po ay kay Satanas. Yan ang pinapaalala natin
pinapaalala sa atin ni San Pablo mga kapatid dito sa Colosas 2:8. Ano ang sabi ni San Pablo sa atin? Mag-ingat na sana kayo at baka malinlang kayo sa pamamagitan ng filosofiya at walang saysay na pananalitang galing sa aral ng mga tao, no? Tama. Batay sa karunungan ng mundong ito at hindi ni Kristo. Tama. Oh, yun po ang sabi ni San Pablo sa atin. Tayo ay naniniwala sa mga paniniwalang hindi ayon sa turo ni Kristo. So, pag hindi ayon sa turo ng simbahan, which is ang simbahan, alam natin ang katawan at si Kristo ang ulo. So, therefore, ang hindi yon kay Kristo na turo, so kay taning yon mga kapatid. Sa kalaban po natin yun. So, yun po ang ating pagkatandaan. Yung sa Galatia chapter 1 verse 8 bro, 9, huwag natin kalimutan bro, nasabi doon ni San Pablo, ang nagtuturo lang hindi tinuturo nila, kung hindi ang tinuturo nila pag hindi galing sa Diyos ay maki-curse, di ba? Mako-curse o yung masusumpa, di ba bro? Di ba? Galatians chapter 1 verse 8 to 9 yun po ang sabi ni San Pablo sa Galatia 1:8. Ngunit kung kami mismo o ang isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa pinangaral na namin sa inyo, sumpain nawa siya. Di ba? So, anatima natin siya, no? Yung sino pong nangaral na hindi naman angkop, no, sa katuruan ng ating simbahan, no? So, mapasok si sis. Inada kita dito, sis. Bakit hindi ka nagawa? Bro, sa mga viewers siguro ni Brother Rafael, pwede na pakisuyo lang siguro, mag-share lang siguro tayo para po ang live na ito ay mayroong makakita ng mga Katoliko na ano ba yung... Bro, may lang ako. Sige, sis. Malakas na yung ano mo, sis. Malakas na yung boses. Sige, bro. May add lang ako na about this amulet. Kasi yung from my grandfather, my father, my grandmother, and my uncle, they have this diamond that buried in their... it was a stupid thing. Ang diamond, ibinaon nila? Yes. And inaas ko yun sa priest. Paano yun? Pinatanggal nila, sis? Inaas ko ngayon tatay ko na, don't answer it. Hold on lang ba? So, grabe yung testimony nito ni Sister Cassandra na yung diamond pa daw, nakuha pa na ibaon dito sa katawan natin o sa braso. Tapos sinasabi ko sa tatay ko, they had to remove it. Yung sinabi ko nga sa priest, yung sa exorcist, si Father Peter, sabi ko, Father Peter, ano ko gawin ko? Because nga, yung grandfather, namatay siya, but he is a Catholic defender. He read a lot of Bible every day. He is a devoted Catholic. Sabi niya, you just pray. I give him 3 masses for his souls in a purgatory. Kasi hindi naman, sabi niya. Tapos yun, you just pray for his soul. And then, yun nga, yung uncle ko, meron siya dito. I cannot suggest kasi takot akong sabihin na, sinabi ko, I have strength na sinabi ko sa tatay ko na tanggalin niya yun because he needs to renounce everything. Pero yung sa uncle ko, hindi ko masabi-sabi kasi I'm not in that position na, kasi nagre-respeto ako ang taas na respeto ko sa matatanda, kaya it's not good idea na mag-suggest ka kung hindi naman makikinggan, di ba? Kaya sabi ko, it's okay, it's fine. Basta sinasabi ko, it's fine. But yung tatay ko, it's difficult for me na kunin yung sa kanya. Siguro doon din na siguro, parang useless yung renouncement niya, useless yung deliverance na ginawa ng priest because nga, nandun pa siya, naka-attach pa sa katawan niya. And then, very, kami ng superstitious belief. All family. But not me. My aunt, very suspicious belief siya. You cannot broom, di ka magwalis sa gabi. Yun. Yeah.
And it's difficult, but I gain my peace at this moment. I renounce everything. I'm not in the wala na ako sa posisyon na nung energy nandun sa ako nung last year, wala na. As in, devoted na ako na Catholic, and then I updated everything. And may pupunta ako sa my Sister of Light for another advice, and for the priest sa Holy Family for guidance, everything, spiritual guidance and catechism, everything. Dun, it boosts me into the level na wala na siya, and then the blessing, it's come easily. I never experienced na ganon before. Oo. Mahirap yung pera. Now it's like the money is like water, it's coming, and I don't know where Oo. it's come from. Ang dami ng Maganda siya blessings, sis. Yeah, grabe yung blessing. I cannot imagine. Nakikinig yung tatay ko kanina eh. Ewan ko kung nandyan pa ba siya. Nanood yung tatay mo? Oh, nakita ko siya. Sabi, nag-enter siya eh. Sabi ko, shout out sa tatay. Shout out dyan sa tatay mo, sis. Pero wala na siguro yun eh. Pero it's so hard kasi yung attachment sa occult is by tradition eh. It start from the root. It start talaga sa family kasi kung hindi sa family, wala tayong belief na ganito na toxic sa religion natin. Kasi sila ang nagpupus eh, through the younger generation. Kaya yung iba, hindi natin masisisi. It's like Latin America. There are a lot of Catholics, but they're intoxicated with witches. Yung paduguan, because blood, it needs a blood to sacrifice everything. Kaya yung nakikita ko na padugo-dugo sa Pilipinas, sabi ko, it's coming. Kaya pinagdadasal ko talaga ang Pilipinas na hindi talaga mag-under talaga sa demonic obsession. Kasi grabe yung sa Latin America eh. Grabe yung oppression sa nila because of the witches. Nag-uumpisa kasi pag once there was a witch in your country, marami talagang oppression. Kaya dito, marami nagpapakamatay dito. Kasi it needs to be paid by blood. So, in order for you to gain more power. Okay. Okay na, sis? Yeah. Yun lang. Okay, salamat. By, yung mga habak lang, yung mga diamond natin. Sige bro, nandito. So, yun po. Okay lang, yun lang i-add ko bro ha. Salamat. Maraming salamat, sis, sa iyong testimony. Marami na pong mga kapatid natin na nakikinig ngayon sa ating live. No? At least naging aware sila sa mga ganitong mga bagay na ina-acquire natin sa ating buhay. No? Itong mga crystals, maraming, tingnan nyo po si Sister Cassandra, nag-acquire siya ng mga crystals na mamahalin, no? Worth $500, no? So sa atin yun, mga 20,000, no? Mahigit na yon sa ating, kung sa pera natin. Bro, so ano po nangyari? Taga saan ka ba, bro? Taga saan ka ba, bro? Taga Davao ako, bro. Kasamahan kayo ni Brother Janjuna. Yeah. Si Sir Janjuna, dyan yan sa San Pedro Cathedral, no? Chapter ng CFD. Siya po yung president ngayon, si Sir Jan. At naging teacher namin yan si Sir Jan sa theology, sa subject po na stewardship. So yan si Sir Jan, yan yung mga teacher namin sa theology, sila Sir Elmer Palatulan, sila Sir Nelson Sir Nelson Irisma. Yan yung mga teacher po namin. Si Brad Nelson, classmate kami sa theology sa IREP, sa Ignatian Institute Religious Education Foundation. So kami magka-classmate kami sa subject na New Testament at saka Old Testament.
Si Sir So, Argentino, yun. bro, kilala mo, taga Davao din yan. Si Argesino, taga dito din yan, pero hindi naman yan na undergo sa theology dahil hindi nakatapos yan sa theology sa HIREP. Dahil, Ah, oh, meron man siya sariling theology niya. Mm. kaya nga, alam mo. Mm. So, Kaya ko ba yung balikan natin yung topic, bro, yung mga occultism, bro, no? Dapat natin talagang iwasan natin yung mga occultism na yan. Share natin, bro, Oo. sa ating mga kapatid na Katoliko. Sapagkat bilang tayo po nakakaalam kunti, malaking kasalanan kasi, bro, kung hindi po natin yan isi-share sa kanila. yun nga bro. Tayo Oh. po, Tama ka tayo bro, po tama. tayo po ay mananagot sa ating Panginoon kasi sapagkat ang ating kaalaman po galing sa simba. Tapos paano natin dapat i-share natin ang magandang balita. Kaya di ba? Ang Mm. magandang balita ikalat So, natin bahala sa na lahat. sila bro. Na palaganap natin, na share natin ang katuruan ng simbahan. Bahala na silang mag-decide whether kuha nila, paniwalaan nila o hindi, no? At least napahayag natin ang katotohanan. No, 'yan ang importante diyan, bro. Kaya nga si Saint Teresa, ano yun? We are here to not to convince, to inform. Di ba? Mm. Yung si Saint Teresa natin, di ba? Oh. Sa kanyang motto, di ba? Tayo po ay nagbibigay lang ng kaalaman, hindi tayo nag-convince. Hindi ako nagko-convince sa kanila kung paniwalaan niyo po ako. Although maraming nagpa sa akin, bro, doon sa post ko ba? Nakita niyo man siguro 'yun. Marami pong nagbabasa sa akin. Maraming nagbabasa sa akin. At nakita ko yung mga post nila, grabe yung kung ano, makikita talaga ika nga sa sirak, malalaman mo ang pinag-aralan ng isang tao sa kanyang pananalita, no? So yan mo malalaman yan sa Sira 4:24, no? Malalaman mo ang tao sa kanya, malalaman mo ang education or pinag-aralan ng isang tao sa kanyang pananalita. No, grabe yung mga bas nila. Maabot pa po sa personalan yung bas nila doon sa akin, no. Pero hindi ko po inano yon dahil nga po hindi naman po natin ma-please lahat ng mga tao. At hindi natin sila, dahil may kanya-kanya tayong free will, di ba? Ang Diyos din nagbigay sa atin ng free will. Nasa sa kanila na po, no? By the work of the Holy Spirit, kung makinig sila, no? At hindi din natin sila pini-place na makinig kayo, no? Ipangalandakan talaga natin, no? Kahit nga po yung mga apostolis, no? Habang nangangaral sila, tingnan nyo ang ginawa nila sa kanila, no? Pinagpapatay po sila, no? So ganun po ang kahirap ang pagsunod sa buhay ni Kristo, sa yapak ni Kristo, no? Kahit na tayo po ay duraan, kahit na tayo ay murahin ng mga tao, pero hindi ko po concern yan. Bahala na ang Diyos sa inyo, no? At least napahayag ko po yung katotohanan na yung mga occult practices natin, mga occult superstitious belief ay hindi talaga turo ng simbahan yan. At akala lang natin mga kapatid, walang epekto yan sa buhay natin, pero napakalaking epekto pala yan, no? Para po yung virus, no? Maliit lang ang virus pero apektado ang buong mundo, no? Yung coronavirus, di ba? So ganun po ka delikado, ganun po ka risky, no? Ang ganun po ng mga pananiwala natin, no? So akala natin yung mga lucky charms natin, okay lang 'yon. Wala naman nangyari. Pero hindi natin yung matumbok dahil hindi natin alam, wala tayong discernment noon, no? Ika nga diyan sa Hosea 4:6, no? Na my people are destroyed, no? Because of the lack of knowledge, no? Dahil sa kakulungan natin ng kaalaman, akala lang natin okay lang 'yon. Pero pagdating pala ng mga kaya pala yun pala yung cause ng mga misunderstanding sa ating pamilya. Palagi tayong nag-aaway, minsan financial status natin, no? Lumadaan lang yung hindi lang sa bro, hindi lang si relasyon ng pamilya niya tirahin.
pati yung mga financial ano nyo, pati yung mga kabuhayan nyo, no? Doon yan, aatake sa inyo. Ganun po, katuso talaga ang demonyo mga kapatid. Kaya habang may panahon pa po, no? Ito din pong ad ni brother, sister Cassandra na yung mga horoscope natin, no? Marami akong nakuha niyan dati, yung mga kaklase ko dati sa high school, no? So ano ba ang horoscope mo? Capricorn daw. Bagay tayo, ganun ba? No? Pero hindi po yan, kuha ng simbahan natin mga kapatid, mag-ingat po tayo dyan sa mga horoscope na yan, no? Dahil yan po ay form of divination, no? Yeah, Year of Naaayon the tayo. Dragon, bro. Yeah, Year of the Dragon, Year of the Dragon. Year of the Dragon. Hindi naman kuha yan. Chinese, ano naman yan, bro? Chinese. No, ngayon, aangat na yung Kapaskuhan, bro. December na. No? Yung mga, nandyan na naman yung mga pamaniniwala sa New Year, yung mga bilog-bilog na prutas, no? Iasa na lang natin sa bilog, no? Paano kung meron tayong bilog-bilog na prutas pero hindi naman tayo nagtatrabaho, no? Paano tayo aasinso? No? So nakadepende pa rin sa tao kung paano niya dalhin ang buhay niya. Hindi tayo aasa sa buhay, hindi natin iasa ang ating buhay doon sa mga bilog-bilog na mga prutas, no? Kaya nung una, bro, po yan mga kapatid. Kami nung una, pag mag-New Year na, bili ng prutas na 13 na bilog. Tapos pasobran pa para daw yung biyaya ay sobra-sobra din. Ay wala naman nangyari, ganun pa rin. Ganun pa rin. Bakit? Sabi ng aking pinsan, bro, daw pwede mangutana, nabuang good ko og compute og number. Tama ba ning akong kinabuhi? Yung number po, yes, yung panay tayo asa sa manalo tayo ng lasto or mga 4D ba dyan, swertres. No, po tayo mag-focus dyan. Ang ating i-focus, ang ating buhay, na kung paano natin ito i-inline sa utos ng Diyos, no? Sa will ng Diyos, no? So paanin natin ang mga kayamanan dito sa mundo kung ang kaluluwa naman natin ay mapupunta sa impyerno, no? Dapat sundin natin ang turuan ng ating simbahan sapagkat sila po ang guidance natin papunta sa kaligtasan, no? So huwag kayong mamblema po sa lahat ng mga pangangailangan ninyo. Ika nga sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Unahin niyo po ang Diyos at ang lahat ng inyong pangangailangan, ang Diyos na po ang bahala diyan, no? So yan po ang magandang balita sa atin mga kapatid, na huwag tayong mag-focus sa material na mga bagay, no? Dahil yan po ay mga ng demonyo sa atin. Tawag nito, yung mga bitag ng demonyo sa atin, no? Pangakit Naghahayag siya ng mga materialistic na mga pangangailangan ng tao, such as power, fame, no? Yan po ang mga, di ba, pag ang tao, bro, nandiyan na sa kasikatan, no? May tendency na hindi niya kilalanin ang Diyos na may lalang sa kanya, ang may gawa sa kanya. Kasi nagiging Diyos na siya di ba? Parang ang iba nga gagawin ang lahat para lang sa kanilang karangalan, karangyaan, posisyon, di ba? Parang na-over ba parang nawala na sa kanyang puso ang Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, bro, hindi ganyan, bro. Kaya ang ating Panginoon nga, kahit siya na po siya Panginoon, nagpakababa pa nga siya, di ba? Kaya nga tayo bilang Katoliko, no, kailangan po natin, bro, maging masunurin sa ating simbahan. Kaya nga mayroon tayong magisterium, mayroon tayong, di ba, yung 3 pillars natin, 3 pillars of the Catholic 3 pillars of faith. Kaya nga meron tayong, bro, maraming Katoliko, bro, hindi alam ang 3 pillars of the Catholic faith, bro. Yun yung hindi nilalaman, at baka alam niyo po na baka susunod kayo sa mga kapatid natin sa ibang paniniwala, itong Bible alone, no? Sa atin mga kapatid, ang pinapaniwalaan natin, meron tayong haligi, no?
ng pananampalataya natin. Tatlong haligi ng pananampalataya natin. Itong magisterium, ano ba itong magisterium? Ito po yung authority of the church. And the magister, the supreme teacher natin. Siya po nag-i-interpret sa tinatawag natin na sacred scripture, no? Na isa din sa mga pillars of faith natin. At itong sacred tradition, no? So, dapat naka-inline ang tatlong iyan, no? So, that's why kung nagturo man ang kaparian natin na hindi angkop sa katuruan ng ating simbahan, which is the catechism or the fundamentals Catholic dogma, na wala doon, ay wag po kayong maniwala doon dahil opinion lang po ng ating pari yan, hindi po turo ng simbahan yan, no? Like particular itong mga sacramentals, maraming mga kaparian ang mga nagko-comment, no, without referring sa ating catechism, no? Pero doon tayo babalik sa katekismo mismo, no? Para bang kaso ba na nandiyan sa Supreme Court, no? Ang bawat abogado, bawat depensa, bawat tawag nito, bawat client, merong kanya-kanyang abogado yan. Merong sarili silang interpretasyon sa batas. Pero ang masunod lahat, no, sa ang final judgment pa rin, ang Supreme Court pa rin, no? So ganyan po din ang simbahan, no? So that's why kung merong magturo man na ganito, nagturo si ganito, always refer tayo sa katekismo, no? Sa katekism talaga. Huwag tayong agad, no? Nang kahit siya po ay pare, kilala mo ba no? yung Basta pare bro hindi na siya sikat bro? Yung sikat na pare bro ba? Hindi ko na lang siguro papangalanan si Father, yung parang mayroon akong nakita sa kanyang homily yata yon na parang yung sacramentals bro, parang mayroon ako na sense bro na parang hindi naman siya against. Pero yung ano ba yung kilala mo yun bro? Oh. So yun nga. Iba ang opinion. Yun nga bro. Ang point kasi niya doon, dahil meron po mga kasi mga Katoliko, mga kapatid natin, na parang inano na nila ba, ginawa na nilang mas importante ang bagay, no? Kaysa naggumawa ng bagay, no? Ang Diyos. So always remember, ang mga bagay na sinabi ng simbahan, which is the mga sacramentals, ay instrumento lang po ng Diyos yan, no? Kagaya ng ginawa niya doon kay Moises, no? Na pinagawa ni si Moises ng bronze ng ahas, no? 21 Numeros 21:8, no? So ginawa ng Diyos 'yon para doon dumaloy, no? Ang kapangyarihan niya po, no? So always remember na ang nagpa-epekto noon ang Diyos pa rin, the principal cause. The source. Pero ang instrumental cause noon, yung mga sacramentals, no? So yan po ay turo ng ating simbahan dito sa mababasa natin sa CCC 16:67, no? So dito sabi dito mga kapatid, Holy Mother Church has moreover instituted sacramentals. These are sacred signs which bears a resemblance to the sacraments. These signify effects particularly of a spiritual nature, which are obtained through the intercession of the church. By them, men are disposed to receive the chief effect of the sacraments, and the various occasions in life are rendered holy. So yun po ang sabi ng ating simbahan. At nakabatay ito sa Canon Law number 1166 at Canon number 867. So yun po ang sabi ng ating simbahan doon mga kapatid, no? Particular sa ating sacramentals. Pag naayon ito sa ating simbahan, katuruan ng ating simbahan, okay yun. Sundin natin yun dahil yun ay turo ng ating simbahan. Pero kung merong mga interpretation, particularly sa mga individual priests or individual bishops, no? Since ang individual bishop ay subject pa siya na makakommit ng heresy, no? Yan po ay ayon sa fundamentals of the Catholic dogma, no? Pwera lang po sa mayroong tinatawag natin na Council of Bishops, no? Kapulungan ng bishops
ayan po ay infallible sila, particularly sa faith and morals. No, with the communion to the Supreme Pontiff, no, which is si Pope Francis, no. So dapat tayong ang katuruan natin in line, no, sa katuruan talaga ng ating simbahan. Kaya maiging magbasa tayo ng mga katisismo para maliwanagan tayo sa katuruan ng ating simbahan, dahil kung nagbabase lang tayo sa mga turo ng ating pare which na hindi po nag-refer sa katisismo, ay mali po 'yun, no? Dahil at katulad din po sila natin na nagkakamali, no? So yan po, bro. Kung meron ka pang bro, share, bro. Okay na siguro, bro. Medyo inantok lang ako, bro. Salamat, bro, sa time. Sige, bro. Salamat kay Brother Jumel, no? Isang magiting din na defensor ng ating simbahan, no? Sa CFD Cagayan ka, bro, no? Hindi na ako, bro, nung medyo hindi na ako ngayon nakasali, bro. Matagal-tagal na, bro, kasi sa panahon yung pandemic, bro, simula nung pandemic, hindi pa talaga ako nakabalik doon sa yung meeting namin ba. Pero patuloy pa rin yung kahit na ganito, bro, patuloy pa rin ako nag-aaral sapagkat hindi man ako membro ng organisasyon ng CFD Cagayan, pero wag natin kalimutan bilang Katoliko, bilang nabinyagang Katoliko, tayo po ay CFD, hindi naman Katolik, kasi duty natin yan, bro, makasali ka man sa organisasyon yung chapter na yan, kung hindi ka man nakasali, pero bilang nabinyagang Katoliko, duty po natin yan na maging isang depensor Katoliko, sapagkat tayo po ay nasa katawan ng ating Panginoon si Kristo. Dahil ang simbahan, siya po ang katawan po ni si Kristo ang ating simbahan. Pero bro, may balak naman akong babalik, pero hindi pa ngayon kasi medyo busy pa kasi, bro, Sige, bro. Okay. Baka si Bro Jomel ay isa din sa membro sa sa Cagayan chapter, bro, no? Pero hindi lang ngayon sa sobrang busy siguro sa no? So, pero, isa din po si Bro Jomel sa mga dumidepensa sa ating pananampalataya, no? So naway darasal natin ang ating mga kapatid na mga depensores, no? Na dumidepensa sa ating pananampalataya, no? Para maliwanagan po yung mga kapatid natin na mga uhaw, no? Uhaw sa pananampalataya, no? Particular sa mga sagot sa ating pananampalataya. Pero yung dito, bro, yung sa mga CFD Cagayan, hindi pa ako nakasali noon. Talagang support talaga ako sa kanila, bro, kasi kung pagmasdan, kung kayo po ay makapunta dito sa Cagayan de Oro, bro, hindi po tulad sa Cebu. Kung sa Cebu, marami mga protestante doon na mga pastor na makipag-argue talaga. Pero dito sa amin, bro, wala kang makikitang pastor o mga siktang iba. Peaceful talaga dito sa amin, bro. Kumbaga, bro, parang neutralize na mga CFD, bro, ba? Yung mga ibang reliyon talaga, parang mayroon na po silang respeto talaga sa mga CFD. Kasi ang CFD dito sa Cagayan, bro, masisipag talaga. Yan ang kagandahan, bro, sa evangelization talaga, no? At least nakuan yung mga tao, naging aware sila, no? Na ganito pala ang turo ng ating simbahan, no? Marami kasi niyan nanghihikayat na sila, no? Like for example, nung kahapon nakita nung pastor doon sa harap ng mall, no? Sinita po doon ng gwardiya. Dahil bakit dito ka nag-preach, wala ka namang permit. So nung sinita siya, ay sinabihan niya po yung gwardiya na si Satanas daw ay ayaw makinig sa salita ng Diyos, no? So yan po kagalit ang doon, preacher, no? Iwan ko lang kung anong sekta noon, mga kapatid. Pero mali si Pastor Brad. Pero kung magbabatayan natin ang banal na kasulatan, mali po, sapagkat ang demonyo ay nakikinig kay Kristo, di ba? Nag-uusap sila. Nag-uusap sila ba yung si Kristo at di ba? Nag-uusap sila kung
Oh, Kung ano, di ba? Mateo Kung 4:4. Oh. 4-4, nag-uusap yung si Satanas at si Kristo eh. Hindi, Mm. nakikinig naman yung sa Satanas pero hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Disobedience Yun. siya. Pero Oh. wag tayong kukonklud na yung Satanas hindi yan nakikinig. Mali yan sapagkat ang Biblia natin mababasa, nag-uusap nga sila, di ba? Mm. May tanong si Agaw dito, Gaw, unsa masulti nimo aning Anunnaki? Anunnaki baka yung ito ba yung manika ng Hapon, yung mga may drawing, no? Yan yung, di ba, Gaw? Oh, yan yung alam ko eh, Anunnaki na yan, yung may Exit na muna drawing ako, sa bro. mukha. Salamat, bro. Okay, Salamat. Exit muna ako. Sige bro, salamat sa iyo bro. Sige, bro. Sige, bro. Hanggang sa muli, Brother Jomel, no? Valoria sa CFD Cagayan chapter, no? Sige, bro. So, Sige, bro. Anunnaki, alam ko yung parang manika ata na sa Japan, no? So, mag-ingat tayo mga kapatid sa yung mga manika na yan dahil hindi natin alam, infested pala yan, no? Dahil sa Japan, mas active ang diabolical attacks doon dahil nga po walang mga sacred images na nakalagay sa mga bahay dahil alam na po natin na hindi most of the Japanese ay hindi sila mga Katoliko, no? Puro mga Buddhism, no? So that's why ang diabolical activities, mas active ang kanilang diabolical activities doon kaysa dito, no? Tayo dito namumuhay tayo ng mga hindi natin na ano, pero doon talaga daw grabe ang tinatawag natin na infestation, grabe ang obsession, yung oppression, no? Yan po ay ayon sa aking bayaw din na ninarahan doon sa Japan, no? So mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga ganun. At always natin basta magdasal tayo, no? Hindi tayo anuhin yan ng mga kalaban natin dahil prayer, no, is a way na para tayo ay makapaghingi, no, ng panalangin, no, at protection sa ating puong may kapal, no. So that's why napaka-importante talaga ang prayer, lalo na po yung prayer for protection na nandyan sa deliverance book ni Father Sikia, page 62 hanggang 64, no. So always natin yan i-pray pag tayo ay natutulog dahil mas active ang demonyo sa oras na alas 12, that is devil hour, no? Alas 12 hanggang alas 3. No? Pag napapansin po ninyo, mga kapatid, pag ikaw ay gumigising ng mga madaling araw or alas 3, that is diabolical oppression na kung saan na active sila sa panaginip mo, no? Or oppression, no? So that's why napakahalaga na mag-pray talaga tayo before tayo matulog at maglagay tayo ng mga sacramentals, no? Like sacramental salt, no? Or the holy and exercise salt sa ating four corners ng ating bahay, no? Yan ang wake up hours ko noon, no? So kahit na po si Sister Cassandra naranasan niya po yan, no? So pag yan po mga kapatid, mayroon kayong kigising kayo ng mga madaling araw, that is demonic attack, no? Na ino-oppress ka na, mayroong obsession sa iyo. So, yan po kaimportante ang prayer ng simbahan, no? So, ika nga, a life without prayer is a life without blessing, no? And a day without prayer is a day without power, no? More prayer, more power, no? So, ganyan po importante ang prayer, no? Especially sa prayer ng ating simbahan which is sanctified by the church, no? Kung yan po ay inano ng ating simbahan, siyempre po mabigat po siyan sa pandinig ng demonyo, no? Dahil nga po ito ay sanctified prayer, no? Like for example, yung Hail Mary full of grace, that is sanctified prayer, no? At nakakabigay po yan ng indulhensya pag tayo po ay nagre-recite ng prayer na yan, no? That's why pag nasa confession tayo, pagtatapos natin mangumpisal, ay binibigyan tayo ng prayer ng ating kaparian, no?
na to recite, no, one Hail Mary or ganon, no, yung mga kaskuan niya, that is indulgence sa ating mga kasalanan na nagawa, no, yung pag penitence natin, no, pag penitensya, no. So yun po ang kahalagahan ng prayer ng ng simbahan, no. So kung tayo po ay nanalangin within sa atin lang pong panalangin ay hindi po ganong affected, although merong may panalangin tayo na kusa, no? Pero mas mabigat talaga at may kalakip na indulhensya ang prayer ng ating simbahan, no? So salamat sa pag-share, bro. Okay, salamat din sa inyong mga sister and brothers na nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa ating pinsan, no, na nakikinig ngayon, si Ioana Tubog, no? At si Brother Ronaldo Licong, no? At isa pa, no, meron ding mga i-share ko lang dito, merong mga nag-chat sa atin na magpa-close ng kanilang third eye, no? So meron po yung prayer dyan sa hindi ko rin kabisado yung page, no? Pwede pong i-pray nila yon, pero mas maigi na undergo muna ng catechism bago po magpakandak ng deliverance, no? At magpa-close ng kanilang third eye. Dahil nga po ang third eye ay hindi po yan gift from God, no? That is a gift from devil, no? Dahil nga po yan po ang way nila, no? Para kayo po ay ma-penetrate, no? So yan po ay consequences din po ng mga occult involvement ng iyong mga ninuno. Baka meron kayong generational bondages ng evil spirits. Now that's why through occult practices involvement ng inyong mga kanunuan ay nabukas yung third eye mo. Yan po ang mga consequences, no? Maring yan or merong mga curse na kalakip doon, posibleng tatama sa iyong anak, no? That's why meron kayong anak na special child, no? Ganun po 'yun, ang curse noon, nakalakip na 'yun sa generation to generation. Yan po ay mababasa natin sa Biblia din, sa Exodus chapter 20 verse 5 ata, no? So yun po ang shout out diyan pala kay Kuya Fred sa Kulingan, no, na nakikinig sa ating live ngayon. Shout out kay Kuya Fred. Maraming salamat Kuya Fred sa pagtuturo sa amin dito sa Team Davao, no, sa walang sawang pagtuturo sa amin, no, particular sa spiritual warfare, no. Dahil ika nga ni San Pablo sa Efesos 6:12-13 ating basahin. Ating basahin dito sa Efeso, no? So maraming salamat kay Sister Cassandra sa mga senior niya dito sa live, no? Ngayon lang po tayo naka-live dahil nga pa sa sobrang busy natin, no? Baka sa susunod po na linggo ay alis na po ako, baka hindi na tayo maka-live, no? Pasensya na po sa lahat, no? Baka sa susunod na na tayo magla-live. Sabi nga ni San Pablo dito sa Efeso 6:12-13, sapagkat hindi laman at dugo ang ating mga kalaban, no? Hindi daw tayo or kapwa natin ang ating kalaban, kundi, no? Sabi rito, kundi ang mga pamunuan at kapangyarihan na ang mga pinuno ng mundong ito ng dilim, no? Yun po sabi ni San Pablo. Sila ang mga masasamang espiritong nasa kaitaasan. Kaya't isakbat ninyo ang mga sandata ng Diyos upang sa araw ng kasamaan ay hindi kayo umatras at magiging matatag pa rin kayo sa paggamit sa mga ito, no? So ang sandata ng Diyos, prayer, no, particularly, no, at ang sacraments, no, na nagbibigay sa atin ng grasya, which is our shield, para hindi tayo hindi ma-penetrate tayo ng evil spirits, no? At itong mga sacramentals, no, always alalahanin itong cares, mga kapatid: confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacraments and sacramentals, no? So yan po ang dapat natin itatak sa ating isipan, no? Dahil iba na po, no? Na napapansin niyo po sa takbo ng panahon, more
marami pong mga patayan, no? Di ba? Dahil nga po yan sa mga demonic extraordinary attack ng demonyo, no? Like obsession, no? Pwedeng isulsol niya po yan, no? Marami na pong mga patayan na babalita natin dito sa atin, no? So yan po ang realidad ng buhay natin, mga kapatid. So ang oras natin ay alas 10 na pala ng gabi, alas 10:03 na po ng gabi. Hanggang sa muli po, mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita sa live natin, baka sa susunod na week ay hindi na tayo maka-live, no? Sige lang, baka sa susunod, no? Maka-live tayo, mag-sharing pa rin tayo ng mga aral dito sa aral ng ating simbahan para ma-aware kayo, mga kapatid, no? Ang purpose lang naman natin ay hindi naman po manira ng mga particular itong mga kultura, kung ano man ang pinapaniwalaan ninyo. Ang purpose ko po ay i-aware ang kapwa ko po, mga kapatid na mga Katoliko, na hindi po turo ng simbahan natin yan. Dapat ay, kung tayo man ay Katoliko, ay dapat maging inline ang ating pananampalataya doon sa turo ng simbahan, no? So yun lang po ang main intention ko talaga, at wala po akong intention na sirain or ipahiya, no, ang inyong mga kung ano man ang inyong pinapaniwalaan, no? So yun po, although masakit po ang katotohanan, pero yan po ang magpapalaya sa atin, no? Yan po ang sabi ni San Juan 8:32. So maraming salamat. Bago tayo maghiwalay pala ay mag-pray muna tayo ng prayer for protection, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord Jesus, I ask you to protect my family from all harm and accidents. If any of us have been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ and send you to Jesus to deal with as you will. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all po.